Thank you, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para sa pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. I-ready ninyo ang inyong mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Madami ang galing pa sa ibang bansa, galing sa United Kingdom, galing sa Germany, galing sa France, galing sa Ireland, galing sa Belgium, galing sa Italy, galing sa Spain, at yung mga tiga Netherlands. I think meron din galing sa United States of America. Hong Kong, ma'am, meron? Hong Kong? Oh, wow! Ang layo na biniyahin nyo, ha? Manila, meron pa? UK! Norway daw, Norway! Davao! Galing pang Davao! Maraming salamat dahil binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw na ito, para sa ating pagtitipon at binigay ninyo ang pagkakataon na ito para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo. Mag-ingat kayong pauwi mamaya o bukas o kailanman na babalik kayo sa inyong mga tahanan. Mag-ingat po kayo. Kailangan nilang ganting picture. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Maca. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sandali, magsabay-sabay ka nagsasalita, hindi ko naririnig. At, yes, of course, nakalimutan ko dahil dito na siya nakatira. Si spokesperson natin, Attorney Harry Roque. At nandito din si Congressman Bem Noel ng Anwaray Party List. Magta-take over kasi sila pag umalis ako dito. At si Councilor Gurley Balabang. Conlan. Malcolm Conlan. Attorney Rodriguez! Okay.
Sino pa? Oh, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Kung Claudia Bautista. At Congressman Claudia Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Conlan. Oh, yan. At nandito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po, si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Attorney Rodriguez! Vic Rodriguez, tapos na kanina. Tapos na, Dr. Mata. Ito? Asawa po ni Dr. Mata, Wala si pa. Mrs. Erica Mata. Okay. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila maisa-isa dahil napakalami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat po ang kamay, mga volunteers. Andyan po sila, mga volunteers natin. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media. Dahil nandito sila, naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang huling pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands, dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan? Okay. Anong lugar, ma'am? Iakyat niyo yung banner niyo, ma'am, para mabasa. London! United Kingdom, Amsterdam! London. Amsterdam! UK. Ma'am, ayaw niyang sumama sa inyo. London. United Kingdom. Amsterdam! Amsterdam! Switzerland. Okay. Butuan City, Mindanao. France. Ma'am, anong flag yan? Itaas! Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano pa, ma'am? Ma'am, hindi mo alam, dala-dala mo flag mo, sasabihin mo, Germany ka. Ano yan? Belgium! Walay sa Germany. Belgium! Kasi magkakumpa sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada. Denmark daw, Denmark. Tapos Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kaming Canada. Yes, ma'am, mamaya, meron po tayong one by one dito, ma'am. Sundin lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday, VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From Sarana Movement. Ay! Magka-birthday tayo. Happy birthday, sir! Amik? UK. Maraming salamat. Ano po ang edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Thank you. Magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Yan. 47 na. Ang susunod ko po
Anong flag yung dala-dala nila? Ha? Yung flag na blue tapos may yellow. Bangsamoro! Sweden. Bangsamoro! Di bale, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman nababalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, ma-memorize ko na talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Norway. Bangsamoro. Yung red, white, and red, ay blue, white, and red, France. 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 Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa The Hague. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Bring him home! 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 Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yon na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nakakamuling ka pa ulit-ulit. Ay, wala po si Kateki. Coco Martin! Hindi po naka-duty si Kateki. Ano nga bang pangalan mo, sir? Coco Martin daw! Coco Martin! Ano daw, ma'am? Katuko? Katuko? Hindi pwede. Hindi pwede na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag natin tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat
nagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28. At ngayon, ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman, May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, nahihirapan siya maggupit. Ito pa ha, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Agoy! Kasi buong buhay niya pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, o ayan, may 2 nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko. Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Kaya ko yung kuko ko, pero pag kuko ng ibang tao ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At 2 yung nail cutter. So 2 kami ng nanay ko. Yung isang kamay niya nasa akin, yung isang kamay niya nasa nanay ko. Pag ganun siya doon, gugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron palang tao na ganun, no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayo ko kung maggupit o kuko na wala nang naiwan na puti. Lahat yan. Kasi ayaw ko, hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa, lampas sa laman. Gusto ko nung talaga. Nasa dulong-dulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Kaya hindi rin ako marunong maggupit nung tama-tama lang na gusto. Depende, iba-ibang gusto ng tao sa kuko nila. So, yun. Ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang naggugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga kita. Sabi niya sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi, alam mo, kamukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So, sinong mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, ganun ba yun? Lagi yan, di ba? Na sabi nila, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam nyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay-babay ka, ma. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Yan. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang ha, baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at hindi pinipilit na mali ang nasabi. Yan po ang nanay ko. Kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City, ano na ang oath-taking ng mga senators, at anong mangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally
para sa iyo at invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Digong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron mang trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na ganun yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon sa kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari yun. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung makita mo, ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na tinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapat-dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat-dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar. Nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Diba? Hindi ko sinasabi na maswerte kayo kasi nandito kayo. Dahil marami sa inyo, hindi nyo naman dala yung pamilya ninyo eh. Yung iba, oo, nadadala nila ang asawa nila, ang anak nila. Pero yung iba, nandoon yung pamilya nila. At sila yung naghahanap buhay dito, naninigurado na makatapos, makapag-aral yung nandoon, may bahay, may kinakain, may nabibili ang gamit at mga pangangailangan. Kaya kailangan talaga itulak natin at hingiin natin sa gobyerno. Ibigay ninyo ang karapat-dapat at ibigay ninyo ang nakikita namin sa ibang bayan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Dahil masakit na kailangan umalis ng ating mga kababayan. At masakit din sa mga naiiwan doon, tulad namin, na wala kaming mapupuntahan dahil wala namang kaming bahay sa ibang bayan, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Nandun lang kami, nandoon ang aming mga anak at nakikita namin araw-araw. Bakit ganito sa Pilipinas?
ibang bansa, dahig. Alam niyo ba? Alam niyo naman kasi nakikita niyo ako. Naglalakad lang ako dito. At kung nagmamadali, nagbabas, nagtatram. Bakit doon sa atin, sa Pilipinas, sasakay ka lang ng bus, bakit parang makikipag-agaw buhay ka? Nag-aagaw buhay ka. Sasakay ka lang ng bus. Diba? Ang daming-daming namamatay sa tricycle, nababangga, naho-hold up. Bakit? Basta lagi. Masakit sa akin. Lalo na, gagagaling ko lang sa Qatar, ma'am. So doon sa Qatar, meron silang national ID. Sabi nila sa akin, lahat ng pangangailangan nila, nandun sa loob ng national ID nila. Ganito din sa iba't ibang bansa, diba? Nandun na lahat. Healthcare mo, driver's license mo, utang mo nandoon. Diba? Nakikita yung utang mo. Nakikita doon kung nahuli ka na ba o hindi. Nakikita doon lahat. Nakita. At pupunta ka sa hospital ko, ayan ang health card ko, babayaran yan ng gobyerno ang aking pagpapagamot. Dito doon sa atin sa Pilipinas, may nagkasakit. Takbo, dito, congressman pahingi. Takbo dito, mayor pahingi. Takbo dito, konsehala pahingi. Tapos, pagpunta mo sa PhilHealth, 2,000. Ibigay sa iyo. Wala nang pera PhilHealth. Gusto natin ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, balik nyo sa amin, si Duterte. Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat-dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Hindi ko ang taksis namin, pinabalik ng namin sa healthcare at sa infrastructure sa Pilipinas. Ang taksis namin, pinubulsa ng mga buhayang politiko. Yan. Dito, ang taxes nababalik sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat-dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31, pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan yang Patay Digong natin, at pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas, ibigay ninyo kung ano yung karapat-dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yaan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa. Nagawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po mayroong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan.
bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin, isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip, ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalik nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, Inday Sara, magtrabaho. Huwag na yan unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan nating gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. May gawin, Sir? Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon sa likod para daw sa inyong lahat. At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Ano ba nababato sa sir? Kanina 32, na naging 31. Ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay 15 na lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw na 28 years old ako, unang-una, sana ay bigyan kayo lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.